Hirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. True na true po iyan. True na true. Ano iyang true na true? Baldang balda. Ako po, totoong totoo. May sasabihin ka pang iba? May sasabihin ka pang iba, girl? Gising na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Ay, kasabago pang maratahon yan. Lalaking mahirap iwanan, mahirap limutan. Henry M. sa Morning Hirit. Yes! Good! Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Good morning, 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 good morning. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Smile, God is good all the time. Kami po naggalaom kamugabos nasa marhay sa mga oras na ini. Garing saltong bigat, garing kulang ki mga words ng dila mo ah. Kami po naggalaom na kamugabos nasa marhay sa mga oras na ini. Yan ah. Napakaringan na yan fight mo. Pagkagaganin mahal na Diyos. Good morning, tabi sa mga taga-antabay sa Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa inmanaparte kan mundo. Welcome, kasabay niya to sa Technical Department si Juna Ronald Baldo. Sa newsroom, tabi, pa sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ang unya na pag-aaga. Kasabay dyan si Al Armario, Karen Ala, Angel Mustasa, Joshua Bino, asin Jomar Bien. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po mga tugang sa Number one. Convincing. Oh yeah, good morning tabi sa gabos na mga senior citizens na nakantabay sa mga oras ay di po sa tuya na programa, sa tuya tabing mga teachers. Magandang morning. Magayon na tugtugan no. Dari baga sumay kay riba ka na nakatuwalyahon. Nakatuwalya. Basta dari baga sumay kay riba ka na magluwas niya mga tuga nakatuwalyahon. Good morning tabi sa mga senior citizens natin. Kung ano nagka-imagine mo nga pagkaaga. Good morning tabi kay Cap Joy Bahoy. Former Kapitan Joy Bahoy. Kuda kay Manay Selmang Bahoy. Nasa Hong Kong. The best ang duwang ining mag-ina. The best ang mag-inang ining nasa Hong Kong pala. The best ha? Good morning tabi sa inyong duwa. Ingat tabi sa inyong kamong duwa. Amigo, amanay silma ha? Good morning tabi kay King Reginaldo from Bunker Hill. Ali po dyan sa Bunker Hill. Good morning tabi amigong King. Sabi ni Pading Ray, good morning Pade. Kung maghinguha kang maging onesto, magiging onesto ka. Asin mapapakaray ka iyan an sa imong ugali. Siring na mapapagayon kan gabing an sa imong siring na mapapagayon kan gubing an sa indong ta imong tindog. Iyo man ang gadali. Kung maghinguha ka talagang maging maray, magiging maray ka. Kung maghinguha kang maging maraot ka, magiging maraot ka po. Sirak 27.8. Sirak 27.28. Good morning, Tabi Bang Ray. Tod tabasahan ko kamo kirawit dawi na. Good morning sa mga padaba at ang mga teachers. Ang sa tuyang padaba na mga teachers dyan, magandang morning po sa Indogabos. Ang sa tuya at tabing mga listeners in the morning.
Good morning kay Madam Melinda Wee ng CMD. Yan, ha. Sabi ni Madam Melinda Wee, good morning, Tabi, to all your listeners. Yes, yo. Good morning, Tabi, sa mga teachers na kang Ibalonians na nagselebrar ngunyan kan Teachers Day. Oy, yun man ang ganda di. Ha? Teachers Day ang hanggan October 8 yata eh. Tama ba, Tabi? Oy, mga teachers, ha? Tama ba ang Teachers Day is world, ano mo ito? Kaya palang kasuhapon, may nagdidi sa kuya ng mga dati kong estudyante sa Bicol University. Sabi, sir, pwede mag-hug? Anya ko, dahil perang edad mo, 19 ngaya po. Potong saro, pera, 18 po. Potong saro, ngaya, talimang iriba eh. Dengan niya ko diyang kibilo 18. Susarong kay ribang lalaki, ang edad 19, bata lang kauno na lalaki. Aha, nganya ko. Group hug. Happy nga Teachers Day. Yeah. Inalingawan ko Teachers Day mananggad pala hanggang 18, garo October 8. Happy nga Teachers Day. Ang nga ko salamat ko. Nagbisita sa kasapon nigdi na mga estudyante. Mga hitsura sa mga sizes baga Ronald, ang mga size ninda gari lang sa mga pang high school. Pero tabang edad, mga kwana, ang edad, mga pang kwana, gari mga pang college na, gari may mga master's degree ng edad. Iriwano na ko ito, pagkakunadang una. Alright, sige, Happy Teachers Day po. Mga taga Ibalon Central School. Yan. Gabos na mga teachers, tabi nagkantabay ngunyan. Good morning, Tabi, sa imo Busing Raul Calio. Maray na aga, amigo. Good morning, Tabi, dyan sa mga taga PYC Enterprises. Alright. Happy birthday po kay Diwata nga ng Petsa 2 hali sa mga amiga niya. Ay, birthday mo niya ni Roberto. Diwata, good morning. Happy birthday, Tabi, sa imo. At saka good morning kay Jonas Rosal. Ha? Good morning sa Hi, good morning kay Miss Tricia. Hi Trish. Good morning. Thank you for listening. Aga mong gumising Aga mong tama ba ang Tagalog na gumising? Hindi yata tamang kwan eh. Tama ba? Aga mong gumising? Hindi yata. Aga mong nagising. Tama ba? Kaya ano tamang Tagalog? Ang binagyan ng ay pang nagdaan. Ngaya, tama ba? Talingaw ko na sa Pilipino ko eh. Pag may baga ngaya lumundag, di ba? Pang nagdaan. Ngaya lumaba. Ang ngaya naglalaba. Presente yan, di ba? Gumising. Garo tama ang gumising edi. Gumising. Tama. Gising ang word. Tapos nga nagigising. Tama ba? Mga teachers, tama ba? Tama ba ang kwanta? Ano nga napudkaan? Sa mga tenses baga, gumising. Pero tama. O nagising. Aga mong nagising. Hindi ko alam. Garo yung gayon. Hi! Doon si Tricia. Namit ko ini ka. Basta nailing ko ni kan sarong aldaw dyan. Anong bulan ito? Kaya ba si mami niya? Kaya ba si mami dyan sa sarong ball? Kaya ba si mami niya? Si mami niya, maugmahon ka istorya. Si mami niya, kung ano ka jolly si mami niya, yung mang ka jolly si ining listener tangin. Sinang duwa, listener ta. Tapos nag-selfie kami. Sinod niya kay papa niya nasa Dubai. Nasa Dubai ang sa iyang ama. Sige po, ma'am. So madam Ma'am Fam. Yan, Famela. Yan. Si Ma'am Pam diyan sa Tabaco City. Good morning, Ma'am Pam. At saka kay Tricia. Yan. Thank you. Agang magising ang mga tabakenyo. Sige, may eskwela pa ini. May eskwela siya. Sa Divine Word College of Legazpi. Yan. Alright, sige po. Salamat nonon sa pagantabay sa Tuya Tabing Programa.
Makigreet po happy born day kay Mrs. Carla Camasis from Biher family. Good morning. At saka ang tama po ang maagang nagising from Rems Rebing Kinang Binanuahan. Yan. Okay. Maagang nagising. Yan. Maagang nagising. Sige po. Tama pala. Tama. Maagang nagising. Yan. Sige, Tresh. Continue your daily routine. Dapat maagang nagising para hindi tayo nalilate sa klase. Happy birthday kay Gina Lonceras, Bagong Bayan, Daraga from hindi pala, sorry. From Ate Militro Brigado. Gina Lonceras ng Bagong Bayan, Daraga from Ate Militro. Hindi pala, sorry. Hindi pala Fam ang pangalan ni mami niya. Fanny, sorry. Ma'am Fanny, sorry po Ako na kung Pamela. Fanny pala, Fanny. Yan, Fanny. Sige po, Ma'am Fanny. Good morning po sa iyo. Sorry, nalingaw na ako Ma'am Fanny dyan po sa Tabaco City. Alright? Sige, aramang taruan mga buena manong istorya. Hali po dyan sa luwas kay Baang mga baretang bareta. DCGP, Baretang Bareta. Bitbit po yan ni Alar Mario. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pading Mar. Kamin. Pading Mar. Pading Al. Good morning, Padi. Nawala, naputol. Naputol si Pading Al. Naputol. Sige daw, try natin. Naputol si Pading Al Damang kita mga tugang kay Karen Ala sa mga dagdag na istorya. Aray ko na ang guna mo ko nagasalto kang pagpindutig di sa keypad kan computer. All right, sige. Okay na ba? Okay na ba si Karen? Damang kita kay Ate Karen Ala sa dagdag na di-report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Hello Karen, good morning. Buhian mo. Yes, VP, good morning. Sa agang Biyernes Petsa 3, natatanaan naman hampang ni Governor Noel Rizal, ang resident auditor kan Commission on Audit for Region 5, pati na ang DPWH Region 5, bilang pagpadado sa kaputan sa katotohanan kan proyektong patinampo sa Kagbulakaw, Tungko, Bunga, Usun kan munisipyo kan Bagakay, na binisita kan gobernador kan mga nakaagi, sigun kay Governor Noel Rizal, day mo na ini makakapagsabi basta-basta kung talagang may pad-pandite sa mga materyales, as in may overpricing na mga ginili ko sa patrabaho kainin 1.8 kilometer na tinampo sa mga nasabing barangay kan Bagakay na matatandaan. Sinabi kang DPWH First District na completed na, halagad questionable sa publiko kung 9 ang tinapusan kang proyektong ini sa may Bakakay. Isip pa kay Governor Rizal, ang COA ang magiging last arbiter sa diskusyon sa AGA kung kaya tiglalauman kay niyan posensya kang komisyon. Tanaming balansyado ang mga kaputan, lalo kung base sa indang audit, talagang may nagibuan sa 100 million pesos na pondo sa patrabaho kaini kung pagbabasehan ang sinabi kan DPWH First District na nakapatapos sa naini kinunga drainage at slope protection. Kung matatandaan sa naging elet na pagpururon, sinabi kan DPWH First District na November 22, 2022 kahit matapos na ining patinampo, halagat natin sa nautan 100 million pesos na patrabaho kaini, construction and cross drainage at yung slope protection structure sana ang natapusan kaya walang konkretong tinampo na nahilingan. Mag-antabay sa agang alas 3 ng hapon sa development kan istoryang ini. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Sa report may kinaraman dyan mga tugang sa mga pangyayari tabi sa sinabi ng bagay. Tapadagos man kanan series of hearing para po aramon kung kumusta ang sitwasyon mga tugang kan mga proyekto sa probinsya Canalban.
Balikan daw si Alan Mario. Nasa linya. Good morning, Paringal. Morning, pare. Po. Pag pakusog kan debosyon, yan ang padagos na pangapudan kan simbahan Katoliko, lalo sa lang. panahon mo niya na sunod-sunod na ang mga nangyayaring kalamidad. Bako sa na natural na kalamidad, Iyo. kundi kalamidad mismo sa pamilya Oo. dahil sa kakulangin ng debosyon. Paliwanag sa mga misa na dahil kan mga makamundong intereses mo yan, kan kadaklan lalo na pag-abot sa kwarta, asin na puder, igan iriwal, lingaw na ang pag sa Diyos. Iyan o yaon pa ang influensya kan media, lalo sa social media, pagka-addict na ng mga kakian sa gadgets, dagdag pa ang pagka-addict kan iba sa drugs, sa iba pa na mga bisyo, siring kan alat, dari dipisilo na na pagranay sa simbahan asin na pagdebosyon. Ang simbahan, perming yaon ang imbitasyon, ano man ang oras, asin ang mga taga-simbahan, lalo man o dahil man nagsasawa, na minabukas ng pintuan para sa mahal na Diyos na namabaliwala na kaniba sa panahon ko niyan na nanireparo na sunod-sunod ang mga nangyayaring kalamidad. Iyan. Oho. Yan pa rin ang informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Tabi Paringal, sa report. Hali dyan sa luwan. God, ay ko. Sandali lang good morning daw ka. Yung nagdadangog da si daddy niya pala. Ding sabi ni Miss Tresh. Nagdadangog naka-view ngayon si daddy ngunyan sa Dubai. Sa Dubai. Yeah. Si Sir na Ronald. Yeah. Ronald. Sir Ronald, good morning. Salamat po sa pagtutok dyan sa Dubai, sa pagipukan sa tuyang Facebook. Okay? Sige. Huwag ka pong mag-alala, Sir Ronald. Ito pong anak nyo ay magaling po mag-aral at saka anong tawag dyan? Kuwan po siya, may gusto po siyang mag-eskwela. Sige po. Bantay po ni Mami. Buong pamilya pala, listener and viewer ta. Si Ma'am Fanny, si Tresh at saka si Sir Ronald. Nasa Dubai ngunyan. Sige po. Salamat. Thank you, Tresh. Alright, sige. Dumang kita kay Angel Mostanza. Sandali, Sabi ni Rondon, atabon garingin natugaan ini. Bako migo natugaan, tapos na po sutuga. Tapos sa sutuga migo. Luminampas na kaduminagi pa. Angel Mostanza, my report. Good morning, Angel. Good morning, VP. Iyan. Nalong mo sa pelikulang Charlie's Angels, sabi kang lalaki, good morning, Angels. Isay ka palanduman. Ano? Isay ka palanduman. Sa tulo? Ako sa lalaki naman. Isay ka na sa Blandina, Latina, Americana. Duman ako sa Latina. Mga hapot muna naman. Pero malay naman ang hapot muna naman. Angel. Ang hapot muna naman. Are? Okay. Arin, pero mas maray itong sukulot. Dabos maray. Sukulot, are? Kaya palang kulot. Sige, go. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga parantabay. Sa mga dugang tamapong bareta, na-arestar kan mga operatiba kan Legazpi City Police Station ang sarong babae na konsideradong wanted person sa duwang puntos sa kasong pagbaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sigang sa patura ang suspect na midbidan na si alias JM at 35 anyos barang agom at ang residente ng syudad kung sin ipigserbi sa iya ang mandamiento di aresto matapos na maimbelto sa pagpapabakal as in pagtransport
transportar ni na illegal na droga sa syudad. Sigon sa PNP, nasabing persona ang presenteng nasa kusudya kana sa indang estasyon asin nakatalaan ining ipayarom sa mga kanikong dokumentasyon asin disposisyon. Padagos man ang pangapudan kan hapaturas sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr., ang acting chief of police na legacy PNP sa publiko natabangan man sinda sa kampanya kontra sa illegal na droga para mamandinir ang katrangkilohan sa komunidad. Yan si P. Henry ang mga duwang tao pong informasyon halos sa luwas in Mustaza, DCHB. Thank you, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ganun naman ko lamang ining kantang ining do-do-do, do-do-da. Diba? Do-do-do, do-do-da. Igoda ki mag-agom. Pag-aki, mga tugang kanagom niya, tabagong kasal. Pagka-aki kan ano yan, kang ano yan, kang kanagom niya. So, pareho sindang duwa, maputi. So aki, medyo maitom. Ibuburo ba ilida kang ama? Sabi da kang ama, do-do-do, do-do-da. Sinagpunan niya, gari sako, gari bako. Kinantan. Pareho nga kami niya gumaputi. Lain aki mingiya maitom. Sabi da kang ama, do-do-do, do-do-da. Gari sako, gari bako. Ay. Ang nangyari sa Maabaka. Headlines tayo. Headlines ngayon. Mamaya ang broadcasting di po sa Morning Hirit. Mga tugang sa DCGB. Aramon talan mga headlines in the morning. Kasabay po si Jim Newspaper Pagaran. front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Jim. Jenny, good morning, Jen. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Para sa pamayokang darakulang barata sa Lado Nasyonal, interim release o house arrest kay dating Presidente Rodrigo Duterte inaprubaran kang Senado sa botong 15-3-2. Okay. Parang nag-feedback. May gari on sa ibang feedback ka. Gari on sa gari na pakusog sa monitor mo na. Nan, all right. Sige daw, try again. Jen. Yes, Yeah, okay, VP go Henry. ahead. Okay na. Igwa pa. Maluyo magtansya. Maluya ka maluya ka magkarkulo. Dapat karkulado mo 'yan. Okay? Maluya ang karkulo. Maluya ang Ayun. karkulo, Jen. Okay, sige, VP Kalkulado Henry. dapat. Okay, Yes. sige, go. Okay, thank you so much, Kuya Ronald. Sa giraray, VP Henry, na ipinagugtaba kang Kamara ang budget deliberation para sa Office of the Vice President kasudma, matapos na daimag atindir si VP Sara Duterte. Pero napag-urunan, asin napagkasunduan na ipagpapadagos iningo niya na aldaw. Bilang kan mga nagadan sa Linog Cebu, suwinakat na sa 79 sigud iyan sa Office of Civil Defense. PCO, babantayan ang paglakop kang fake news na may kinaaraman sa Linog. DILG, sinuguan mga LGUs na maghiro na matapos ang magnitude 6.9 na linog sa Cebu. Dole nagtauman ng sobra sa 34 milyones pesos na kantidad na tabang sa mga apektado kang bagyo sa Masbate. PhilHealth tinawan na sa naring palugit ning sagkod sa Biyernes VP Henry para isumitir ang proposed case rates para sa taong 2026. Bogo City District Hospital napano na kan mga biktima kang linog. DOH Central Visayas itinaas sa Code White Alert. Halangkaw na trust ratings bako dahilan para magpahingalo sigud iyan kay Presidente Marcos. Sina Romualdez, dating Congressman Bicol, dating Congressman Zaldico, asin Senador Villar, ipaapod man VP Henry sa ICI. Desisyon kang Korte Suprema na suspenderon ang farm elections, tigrespeto kang Malacanang. So yan po ang mayor asin pangenot na pamayo kang darakulang barata sa Lado Nasyonal,
mga detalyas para sa alas 6 asin alas 7 pagbabareta. Hali sa Newsbase sa pangalan po ni Director Mar de la Cruz. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Salamat, Jen. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Newspaper thank you. front page. Enot sa morning hirit. Salamaton tabi Jenny sa headlines ngayon na pagkaaga. Mga baretang maruluwas sa Periodiko Nacional. Enot sa morning hirit. 20 bago mag alas 9 din aga. Nako. Grabe nga yung lukso. 20 before 6 in the morning. Hello? Hello, good morning po. Ay, good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Uy, good morning. Kumusta? Uy, long time no siya. Long time no here, ah. Ikaw po, last week pa kita last nagkaulay. Oo nga. Parang, ang 1 week na, ang iling ko, san taon? Ang pagmati mo, sir, sa taon. Gari san taon ang pagmati ko, ah. Ang, ako iyo eh. Ako nga ni minsan, ang 1 day, gari 1 month. Ay, sako, ano lang, Ah? kaskas lang yung... Asay ba, makaskas lang? isang semana. Ayo, adi. Ayo. Oo, Hindi totoo yan. Gari kwan, gari ano po ka. Basta, bari hala wigon, panahon. Mani nga ta, Opo, sir. mani ta pina-duty ka ngunya na agad eh. Opo. Oh, hanggang no rin ka ma-duty. Hanggang susang ng aldaw po. Sa good, ano pa, No, alas rin. 2. De sa aga duty ka giraray. Opo. Sa Sabado. Iyo man po. Adi, duro-diretso kang duty hanggang Saturday. Na morning. Sa good Saturday po na ano. Ako feeling ko ka, ang gari, seri ko, gari, ang counting ko ka, mga 3 years kitang nag-uuron. Ay, haloy man yung 3 years. Iyo nga. Kumusta ka? Ay, maray man po. Okay ka lang? Ay, okay lang. Dahil ka mangki Okay. ngayon, ano? Pag una ko nga ni, ano yun, nasa banyo ka naman, kali mo magsimbag. Hindi man. Arayo lang sa cellphone. Ano? Arayo lang sa Iyo cellphone. nga ni. Pag data ka nagkakauro, may naghaharap pa sa akong mga listeners, ay na nga si Alexis. Naku, dahil man yun pagkaaga. May nagtataram ka sa imo, napiganap ka? Si, ano, Si Sai. mother. Si mama mo? mother ko po. Anong sabi ni mama mo? So, mga nag-comment ngayon doon sa, ano, ng DZGB. Sa So, Facebook? Piganap ka? Kain ngayon si Pag-asa Girl. Ikaw man kaya, duty mo man. Pero may manugad hapon o banggi. Oh. Yung nakaschedule Iyon po na. kaya. Kakaurunon ko si Mr. Kwan, si Mr. Sene, si Mr. Almuela. Sergi. Yung pala ng feedback kay mama mo, ade, kay mami mo. Opo. O sige, okay lang na kay mami mo ang huron-huron tang ini. Ay, okay lang. Okay. Ugmaon man siya. Naugma siya Okay, sige, tapag mo ta diretso si mama mo, ha? Okay, sige. Uy, sige daw, ano ang latest forecast? Isus ko, halabaw naman ang oron ta. Forecast pala na importante ko niya na aga. Ano ang forecast ko niyan? Tabata gano'n na develop na so low pressure na si Pablo. Sige daw, tabi. Go ahead, Miss Alexis. Opo, ang sa tuyang forecast ngunya na aldaw, itong ang previously tigbabantayan pang LPA ay nag-develop na at sa ngunyan itong ang si Paulo ay nag-intensify into a tropical storm, no, as of sa ating latest na bulletin. Ang sentro nito ni Tropical Storm Paulo ay huling nahiling sa layong 705 kilometers sa sirangan ng Infanta, Quezon. Sa ngunyan, may taglay na kusog ng paros itong si Paulo na umaabot ng 65 kilometers per hour harani sa iyang sentro at pagpugso naman ng hangin na umaabot ng 80 kilometers per hour. Sa ngunyan, ang direksyon nito ni Paulo
kung saan siya ay naghihiro ay pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ating tropical cyclone wind signal, itas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern portion ng Catanduanes. Kasama dito ang areas ng Pandan, Bagamanok, Panganiban at Viga. Bale, yun lang yung area na affected dito sa atin sa Bicol region, yung northern part ng Catanduanes. So, nailinta sa ating track and intensity forecast na possible na itong si Paulo ay maging isang severe tropical storm bago ito landfall, possibly sa areas ng northern or central Luzon. So, dahil manailing na itong si Paulo ay mag-agi digdi sa any part of Bicol region, although tige-expect po natin na possible ang mga kalat-kalat na pag-uran, no, sa Bicol region. Then, by Saturday ng aga or ito ay possible ng magluwas itong si Paulo ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po para sa ating forecast. Yun po si Alexis Ray Vivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Ay, ulitin ko lang So, Bicol region, may typhoon signal ba yon? Part of Catanduanes? Tama? Opo, sa northern part po. Ito man sa northern part. Ano aning munisipyo ito sa signal number 1? Opo, bale, ang kasama po doon sa northern part po ng Catanduanes ay yung mga lugar niyang Pandan, Bagamanok, tama ba ang pronunciation? Bagamanok, oo. Bagamanok, Oo. Panganiban at Viga. Oo. Ayun, okay. So itong sa ibong talaga facing Pacific Ocean yan Opo. Yeah, okay. So other than that, dahil kita maapektaran kay ni ang Bicol region. Diretso siya duman sa may parte kang Central Luzon. Opo. Oh, okay. Sige, pero ano yan, magiging mauran. No rin kita magiging mauran digdi ta, sabi mo medyo magiging mauran kita. Opo, by bukas po. Bukas. Bukas, possible kitang makaranas din yung mga pag-uran, although ito'y mga kalat-kalat lang. Yun. Bako man masyadong makusog. Bako makusog. Daiman po. O di man pa siya maging kaw sa kibaha sa tuya, ano? Opo, sa Bicol. daiman po. Unless po, so sa mga low-lying areas. Ayan. Okay. O di, salamat po, Miss Alexis. Opo, Nag-breakfast ka na, sa tabi. Nagkape ka na, tabi. Nagkape ka na. Hindi pa man. Ay, nagpapabaya kang pagkaon pagkaaga ta. Makuha kita, haraot kita kayan. Andiyan na. Ano? Andiyan na? Andiyan na magkape. Sige. Maski hindi ka magkape, magtaga kaon-kaon iyo. Opo. Baka magniwan kita. Salamat Salamat on tabi. Ingat. Alright. Mga tugang 10 minutes before 6 in the morning. Digdi po sa tuya na programa. Mga tugang sa... 2, 3, I know you want me. Kung ano-ano na naman ang pigitex nito sa kuya ang naaga. You want me, you know I want you. I know you, Kung ano-ano naman ang pigitex nito sa kuya mo niya naaga. I know you want me, you know I want you. Kamu daw na... 1, 2, 3, 4, 1. Mr. Maceda, garing bako si Pablo ang nadidevelop sa ilingko. May namumuong LPA, local na pag-ibigan sa Albay. Kung ano mga bako ngaya bata. Morning po. Sa mami ni Miss Alexis, pwede okay. Di ko alam. But damn, he's hot. They won't stop, but it won't stop. Got her in a... Now watch me make him...
Pundoy daw ako nindo kan mga kalokohan nindo pagkaaga na. Nagutultul kita magkuang kang forecast na yan. Nindo ang kantang ini. Si Lionel Richie. Stuck on you. Got this feeling down Deep in my soul that I can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my O di way. kaya, Manong Rick, maray na agatabi, gari mga may aftershock sa may airport road. Morning talaga ang programa, morning hirit talaga ang programa, kadakol hirit. Maray na harayo si Paulo sa to. Stuck on you. London, relax lang Been a noy. fool too long, I guess it's Relax lang noy. come on home. Guess I'm Sabi ni Mami, ano ba yan? Ay, sabihin mo si Mami mo, relax lang, ha? so hard. Relax lang, sabihin mo si Mami mo, relax lang ng kamo, ha? Relax lang. You could wait around for a man like me. Alright, hello, Migo, maray na aga, ha? Pre, Apa, morning. yap, morning. Ano pa de? Pre, nagpaparaloya na siya ng boses ni Kuya. Nagluya. Bahala ka. Nagluya ang bulyom. Bahala ka, pre. Amin na sa'yo. May nag-iwan lang nga sa kuya dito sa cellphone. Amin na, o sige na. Bye-bye. I feel like the world's gone mad, and I need you so bad. Good morning, Joshua. Pasok. Good morning, Diti. Good morning, Mommy and Daddy. Nag-comment si Mami. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, inda. We've been so far, Di daraplos ako. Sabi ko na eh. Sinabi na eh. and we Medyo mahihirapan talaga eh. Kaaway tayo eh. Meron tayong kaaway. Problema to eh. still true. Ang mahalaga, masaya. Ang mahalaga, ang mga nakikinig ay masaya. Correct. Baling ako ay medyo tinatamaan, pero ang mga mahalaga, yung nakikinig ay napakasaya kayong araw. Di ba? Napakasaya. Stared at these Masaya kami para sa'yo. Ano? Masaya kami para sa'yo. Oo nga. Pero pag ang nag-comment si Mami, gari okay lang. Pero Oo. kung yung anak na nag-comment, gari delikado ito. So, estimate ko, ah, dinadaan-daan lang kay Mami. gari pinasunod, gari ginagamit lang si Mami. Ay, dapat nagdadagog na tutunta ka dyan, ha? Hindi pala. Hindi. Hindi. Kay Mami talaga yon. on you. Winda. O, sige na. Go. Yes, Diti. Good morning sa mga parantabay. Warang kwarta, ang lokal na gobyerno, Candaraga Albay, Name. kung kaya temporaryong terminal mo na, ang planong ipabugtak sa DP Henry sa barangay Kimantong sa munisipyo Candaraga Albay sa paagi nin sarong ordinansa na papasarngon yan sa Sangguniang Bayan Candaraga Albay. Pinag-sponsor ni Konsyal Attorney Ayan Makasinag tabi DP Henry dayuan mabugtak ni na provisional terminal para sa mga public utility vehicles na nagabiyahe at nag-aagi sa munisipyo Candaraga Albay. Patuyuhan kan terminal na ini iyuan para malikayan an kumbaga pagparabarag-barag kan mga public utility vehicles sa munisipyo Candaraga Albay. Siring man, mas ligtas ini para sa mga pasahero that is gabos na magbabiyahe. Iyo an may prangkisa, rehistrado, asin na monitor kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kaya LTFRB. Sa kwartang LGU kaya temporary mo na ang gibuon
mantang naghahanap sabi ni Henry nin posibleng private partner para magkaigwanin sarong PPP, public-private partnership, layo ang tigiling-giling na pwedeng magpadalagan kan talagang bako na temporaryo pwede so talagang konkreto ng terminal. Igdiditi Henry sa munisipyo kan Daraga Albay. Daw kung taan entrevista niya to kay attorney Bakasinag. Nag-propose kita kay sarong ordinansa ngunyan na kuksain ang dyan sa Kimanto para dahil magparaparalagpalagan mga auto di sa Daraga, magkakaigwa na kita temporary man sa nango ng terminal. Dahil temporary terminal, ini maakomodar ngo na kang gabos sa mga illegal na nagpa-park na mga jeepney at din tabi ang mga van at din ang mga bus. So iba na kitang saro talaga na dyan gabo. So ini temporary lang ini, provisional. Okay, natapos ay kipo na permanent na. Yan, magayon na hapon. Ang rason dyan ay kwarta. So ang appropriation na dyan, base sa tatuyang ordinansa na Yan tayo dito Henry. Bale, duman sa tigbibilag de ordinansa, ang appropriation is 7 million. Pang pag-ibon ng mga pasilidad, CR, taklob kan na terminal, na temporary damo na dito Henry, pantang naghahanap ng posibleng private partner. Yan tayo dito ang dagdag na itong istorya, Joshua Bino, PCGP. Salamat Joshua sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Chief Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Buhian mo. Come in, Jim. Jimmy. Come in, Jim. Hello. Yeah. Bigad ng pagkan-technician. So, report ko. Big-edit pa kung pwede o dahil sa istorya mo. Pati si Ronald na ula kita na di. Pag na, kasi Jay nga nag-report. Si Ronald ang duty nga niyan. Baka may instruction ang chief. Di nangugo na. Di may instruction kayo. Baka may instruction. Kung posible nga yung in the air o da eh. Okay. Text ako pati so ex mo. At tatangay dahi pa yan didirekta. Katungay sa kuya, lilabok tulos. Nahin ka na. Na-off ko bigla sa mikropono. Game. Katungay kan panahon. Tita raman tulos nga, purok putok tulos. Nga para paloy-aloy pa ngayang suspense. May go signal na sa imo? Anong pagka-text? Dagit o ano? Ato taday pang yan titaraman kan tulong word. Amo man sa na nga pag para paloy yung pa. Garo ang duda ko, dagit ang text ay mo Ano, nagka-capital letters? Nagka-capital letters? Nasususpensa na maray lugod. Kapag medyo dagit-dagit baga, nagka-capital letters ang mga text kaan? Nagka-capital letters? Kung ngayang mga pasakaling... may problema kita. Kato may problema kita. Kan kami pa ngaya. Dahil tulong diklom ngaya, nagataram na. Si Sabi tataram mong an? Ha? Ya, takadakol kan mga kuan mo. Pagkaray baya, mga arog tabi Jim, i-forward mo na lang ba na pag-iri ha? Iyo. Nanting from, i-forward mo nanting forwarded message tapos from, arog lang kayan. Igwa para uroon deir pa ngayang nakakasilos man. Latosunta ka dyan. Tara mo na lugod niya ngaya. Pundoy ako dyan. Kung talaga ngayong siyanin nararamdaman, tara mo na niya. Dagit pala. O sige na. Diretso ang barita. Go. Nawala na sa barita ko. Last pa-blatter sa Ginobatan PNP ka sa Bangge, si Barangay Kapitan Jari Potonya kan Barangay Pariaan Kamalig dahilan sa dyan sa Purok 5 Barangay Inamnan Grande sa Ginobatan
igwa aligado proyekto ibong-ibong kan tinampo, may mga manhole, anraro mga more or less 3 meters, dainin mga taklob ta BBP, daining takop, an mga kwadradong manhole, na dahil may siyan kung anong klaseng proyekto, kanal o manhole o kung anong pigigibo dyan, dahil panin na mga early warning device, lalo na sa pagkabanggi, na magsiserving signal na may luho sa mag-inibong nagilid kan tinampo. So iba, igwamanda. Pero so iba dae. Anong nangyari? So sa ibong naruida kan kotse niya, na pinagmamaneho ni Kapitan Puto niya, nakalusot sa luho. Aloyo niya da natanggal. Nailing mo na yan. Pagkahali kan ruida, nagdiretso siya sa polista. Kung ininga igwanin na damage, gagamito niya para sa pag-apply sa insurance, and pinablatter niya sa police headquarter ang sistema kan proyekto na nagdadaranin peligro. Si isay daw ang kontraktor dyan. Kung si isay man ang kontraktor, sigon kay Kapitan Puto niya, dapat maging responsable man sa pagsabing ang katuyuan kan sayang pagpablatter, tibad mariparo lamang kan na mga otoridad, arukan polis, asin mabisuhan ang kontraktor na pasiguroon man Yan. ang safety, nahirak kan madidiskuido, lalo na kung bangge, madiklom, o paano kung igwang nalugsot dyan, nahulog, na tao, posibleng magkabararian ka, madiskuido sa luho, tantang pati sa mga aggregates daan na ngaya kaya sa gilid kan tinampo. Magin sa barangay council, kaninamnan pequeño, kung si man ang kapitan sa nasabing barangay, ipakisuyuan ni kapitan, makisabi man lamang dakan kontraktor, napasigurohon ang safety, tangani na dahi na mautrupa nangyari kay kapitan, yari Puto niya kan barangay Pariaan Kamalig. Okay. Inamnan pequeño, sa imparty yan, so pasiso ko dyan sa may Revolution Street, so pababa na tinampo? Opo. Nako. Okay, anong patrabaho dyan? So, mga kanal, drainage, Okay. ang nangyari, Sir Jimmy, magkabilaan may tigas trabaho. Ang problema, wala sa mga drainage, Early warning device. function, Early warning device. early warning. So, iba man, Sir Jimmy. Okay. So, pinangyarihan duman sa to, nangyarihan sa pagkahulog kayo ng hulungkan kutsi ko. Surunudan, wala si early warning, nakakaan. Alam, kanal niya, ano yan? Warning sign. May manhole? Kung kanal niya, may manhole? Opo, may manhole. May manhole. Kaya lang, hindi bigog takan ki kabilya o harang taga Sir Jimmy para dahil na mabuyuhan ng lunada na makagili. At kung ngayon, nabuya ko nakagili, pakasot duman sa Ay. Sa kwadradong luho? Opo, sa kwadradong luho. Okay. Tapos sa ibang Sir Jimmy, may nakatambak sang mga baybay, graba. Ano ba yan? Pagpipilian ka talaga. Kaya may may kunyan ito. So, kanal. Delikado. Lalo na sa pagkabagabi. Anong oras nangyari sa kamo? Yung yan na 6:30 tabi sa Jimmy, nabangi. Di yun ba? Okay. Barangay ano yan, Tabi Jim? Inamnan Pequeño. Inamnan Pequeño. Kundi ako nasasala, si Kapitan Wilbert Palencia ang nakakasakop ka na yun. Iyo. Ginubatan niya na day? Ginubatan. Okay, sige. Makiriparo man databi lamang dyan sa barangay council o kaya dyan sa pulis kung baka mariparo ito ta. Ngani dahil nanin mautor. Takunigwa pa dyan in madiskuido mahungkang, mahulog, delikado kang magkabararian kung makashoot ka duman sa manhole. Yan tabi dito, at ito yung mga dagdag na informasyon Ano sa ba yan? pangalan ni Kapitan Jari Puto niya, kan barangay Pariaan, Jimmy Nasalita, DCGB News.
Alright, sige. Yung nagkarilingawan ta sa paningit ni Kwan, ni Sharina, akong Sharina. Sa paningit ni Shara. Paningit sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman mo niyang pong pag-aaga, kasabay si Miss Shara Leron. Good morning, Sha. VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram doon ang gulay na talong an may nicotine sarong chemical substance na makukuha sa sigarilyo. Sigun sa pag-aadal kan New England Journal of Medicine, ang nicotine kan talong ang nakukuha sa pisog kaini kung sain ang sarong medium-sized o nasa 300 gramos na talong ang may katumbas na haros 0.03 milligrams na nicotine. Alaga day ka matakot dahil lanta diiton man sanan amount na ini kung sain gari ka man sana nakasinghot nin second hand smoke sa laog nin sarong kwarto. Ang nicotine kan sarong stick nin sigarilyo ang katumbas nin haros nasa 20 sagod 40 kilos nin talong. Kaya dawa uro aldaon mo pang kumaon nin talong, safe na safe ka pa din. Iyan po, VP, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaon nin Webes. Ini po si Shara Meleron, marhay na aga. Okay, ma'am pala ng oral daw kaya. Paningit sa morning hirit. Good morning kay... Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on October 3, Friday, 9 a.m. to 2 p.m. CMD office at 2nd floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, taas ng Soreco office. October 4, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory result kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 at kapag linggo, 7 a.m. to 8 a.m. dito sa 729 kHz, the CGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:11. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, pagbantay sa presyo nin supply kan basic ngunyan o basic goods ngunyan na panahon kan tag-uran, siniguro kan DTI Bicol. Top notcher kan BIO sa Geodetic Engineers Computer-Based Licensure Examination. Determinado na maserbihan ang komunidad. Sa lado nasyonal, house arrest kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Inaprubaran kan Senado. PBBM sinugo ang mga gabinete na magkaiguan in damage assessment sa Cebu bilang kan mga nagadan suminakat sa 63. Sa ibang nasyon, US government official nang nag-shutdown matapos pumalyar na may pasar ang funding bill. Sa business news, Argentina katuwang kan Pilipinas sa pagsulong kang nuclear energy. Sa health news, National Kidney and Transplant Institute nagpatanid na dai pagbaliwalaon ang simpleng kalintura sa panahon nin tag-uran. Detalyes ngunyan mga tugang kan mga bareta, siniguro po kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang pagbabantay sa presyo nin supply nin mga basic goods ngunyan na panahon kan tag-uran asin kan kalamidad. Sa programang Negosyo Time sa DCGB, sinabi ni DTI Bicol Consumer Protection Division Chief Ruben Sumbon na sa paglaog pa sana kan rainy season, pigabantayan na ang sendang ahensya ang supply kan basic goods na pwedeng maapektaran sa serye kan pag-uran lalo na sa probinsya kan Masbate na naapektaran din marhay kan bagyong Upong. Mientras tanto, sinabi man ni Business of Development Division Chief Butch Castro na kaipuan masiguro ang pagkakaiguan ng presyo kan mga ini o na kaipuan na masiguro ang magkakanigo ang presyo kan mga ini asin day gamiton kan mga negosyante sa serye o ang serye kan pag-uran bilang dahiran kan pag-aumento sa presyo. Katakod kay ni mantinido ang DTI na masubaybay sa mga basic goods ay pinagpapabakal sa mga saudan.
Pinaglalauman ni Romel Jericho Bongalosa Ebreo kan Bicol University na siya ang makakalaog sa top notcher bilang top notcher kan September 2025 Geodetic Engineers Computer-Based Licensure Examination dahil antay sa iya ang papangadji asin pinagpagalan sa pagidin matinding pag-review asin pagbasa sa entrevista kan DCGB News kay Ebreo. Inako niya na ang geodetic engineering sarong difficile na field alagad determinado siyang maserbihan ang komunidad partikular na sa mga pagsiguro asin tamang sukol nin mga daga tangani na maibitaran ang komplikasyon sa mga ini. Si Ebreo ang nasa top 10 pagkatapos pa sa ng eksaminasyon patapos na makokay ang rating na 86.60. Siya man ang gikan sa Tabaco City alagad paramyantras na nag-star sa Legazpi City dahil sa pag-aadal. Sa mga future engineers at gusto maging geodetic engineer, good luck po and padayon po lang. Tiwala lang kay Lord and tiwala sa sarili na makukuha natin ang license na kinakamit at gusto natin. Maugmangon po ako ngunyan, bako lang sa diri ko, pati na din po sa mga nakapasa ko man ng mga batchmates. Sana po maging role model po ako. Kahit ano ang gusto nyong hilingin is makukuha nyo po if you just claim it. Magtiwala lang po sa Diyos. Ang tingog ni Romel Jericho Ebreo sa entrevista kan DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Civil Service Commission Bicol ipinaromdom sa mga empleyado kan gobyerno na mag-ibonin matano sa sinsunodon ang sinumpaan na pag-service sa publiko. Angel Mostasa sa report. Ipinaromdom ni Civil Service Commission Bicol Regional Director Attorney Daisy Punzalan Bragais sa mga empleyado kan gobyerno na sa ibong panribok na nangyayari sa nasyon dahil sa mga aligadong korupsyon at iba pang issue, dapat na magtrabaho man giraray nin may puso, dangal at tibay sa pagtatao ng serbisyo publiko. Sigon kay Bragais na kaipuhan na rumdumon kan mga civil servants na sa indaan magsumpa sa anuman na posisyon sa gobyerno, serbisyo publiko ang dapat na itao bakuan pagserbisyo sa diri sa aliado sa politika o kung sa ima na persona. Sinabi ni Bragais na sa ibong kan mga issue na nagbubutwa sa palibot, dakol pa man graray na mga tulto na empleyado kan gobyerno nagsusunod sa ilang mandato as matanos na nagtatao ng serbisyo sa publiko. Mga dagdag na bareta, Angel Mostazar, DCGB News. Suspendido ang biyahe kan mga sakayan na pandagat sa pantalan kan Catanduanes katakod kan Tropical Depression Paulo sigon sa Coast Guard District Bicol. Sigon sa pinaluwas na Sea Travel Advisory number 1025-001 alas 5 nin hapon kasuhapon basado ini sa tinaas na tropical cyclone wind signal number 1 sa nagkapirang o sa probinsya kan sa nagkapirang parte kan Catanduanes. Sigon sa Pag-asa sakop ka na sabing aviso ang pagsuspende sa biyahe kan gabos na sakayang pandagat ano man na ansain ng klase nin gabat. Mientras na ang mga sakayang pandagat na nagabiyahe sa Virac at San Andres pasiring sa pantalan kan Tabaco mantinidong operational. Ang signal number 1 kaya yaon duman sa may ibong na parte kang Catanduanes. Susog duman sa Pag-asa. Kaya digdi po sa Virac and San Andres Port. Dahil po nin typhoon signal, susog yan mga tugang sa Pag-asa. Mientras tanto, patakaran kan pagralaog din mga proyekto sa lokalidad, suportado asin papakusugon ni Governor Rosal kung mapili bilang Regional Development Council Chairman kan Bicol. Dagdag na report kay Karen Ala. In kaso magigiraray na chairman sa Regional Development Council o RDC, suportado ni Governor Rosal ang patakaran muna ni Presidente Bongbong Marcos sa RDC na bago magralaog ng mga proyekto ang mga kongresista sa mga lokalidad, dapat na umag-ini sa formal na proseso asin pagpaumin pondo. Sigon sa gobernador, kung certain ining mapili sa langkaw na posisyon, bako sa nasuportado, kundi maninindugan ini sa instruksyon sa indakal presidente na kung may mga sister na proyekto ano pa ang mga kongresista kan kada distrito, dapat nang ilawag ini sa RDC. Mantang sa oras na dahil ini nakapalaman sa Regional Development Investment Plan o RDIP, dahil masusunduhan ang mga proyekto ka ini. Si Governor Rosal kan probinsya kan Albay, ang saro sa mga nominadong RDC chairman niyan sa Bicol,
kontra iyan kay Governor Elroy Villaseñor Jr. kan probinsya kan Camarines Sur. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas 20 makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Dagdag na report hali po dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino para sa iba pang istorya ngunyan na aga. Hello? Go ahead, Yes. Joshua. May parang yan na talagang tayo pa nahali ang presensya kan illegal na droga digdi sa Bicol Region. Alagad yaon man ang promesa kan mga kapulisan digdi sa rehiyon na padagos ang sa indang pagluwa na mapagulan ining maglakop sa malalain na lugar kan Bicol Region. Susog sa record, as in report na pinalawas kan Police Regional Office 5 na pinamamayuhan ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. sa laog sa natabig Henry ni sarong bulan na operasyon. 113 mga individual ang naarestar kan mga otoridad at nakumpiskar man ang nasa 5.1 milyones kantidad ng illegal na droga. As pinapusog ang kampanya kontra illegal na droga digdi sa Bicol Region, tayo man ang nagadara ni na resulta hali sa mga operasyon na pinagigibo kan mga kapulisan kan rehiyon. Susog sa report, 8 ang mga high value individual as in 105 man ang konsideradong street level personalities na nagka-arrestar dahil sa alegado pagtutulak ni na illegal na droga. Ini na nagkumpiskar ni nasa 22 gramos in marijuana as in 756.52 gramo man ni na shabu. Tayo na nagpapahiling ka na talagang may tip niya na kampanya kontra illegal na droga na mga kapulisan sa rehiyon. Pasbate ang nakapag-record ng pila kalangkaw na kumpiskar na droga na minakantidad sobra 2 milyones pesos. Sunundan kan Naga City na sobra 1.3 milyon. Sa probinsya kan Albay nakakumpiskar man na nasa 516,000 kantidad din illegal na droga. As in, may nagkakumpiskar man sa iba pang mga probinsya kan rehiyon. Ipramamisa ni General Babagay na padagos na espirito kan mga kapulisan na mapugulan ang paglakop kan illegal na droga sa palibot kan rehiyon. Dagdag na barata, Joshua Bino, PCGP. Mientras tanto, pondo para sa office kan Vice Presidente, mga tugang na makukuha, mapapaduman daw sa mga nagitios na Filipino, sigon kay Senador Bongo, nang hinayang si Senate Finance Committee Vice Chairman Senador Bongo sa serbisyo asintabang na pwedeng mapakinabangan kan mga nagitios na Pilipino kung kaya dapat na may taonin bilog ang pondo o budget na pinagahagad kan opisina kan Vice Presidente sa pagi ni VP Sara Duterte. Inan sinabi kan Senador sa pagdangog kan Senado para sa proposed 2026 budget kan Office of the Vice President. Sigon kay Senador Bongo, bilog ang tiwala niya. Nagagamito ni VP Sara ang budget kan opisina kay ni para makatabang sa mga namanwaan, lalong-lalo na ang mga nangaipo na mga kababayan na nasa marginalized sector. Nangapudan man ang senador sa kapwa niya mga legislador na suportaran ang pagpasakan budget kan ikaduwang halangkaw na opisyal kan gobyerno na pinag-apod niya na working vice president. Kaya sigon sa iya, kung kaysa ini malustay ang kwarta na taong bayan may kinaraman sa mga ghost as in flood control projects na controversial ngunyan sa intaman doon sa budget hearing na kung pwede sana handa siyang itao ang parte kan budget kan sa iyang opisina para makatabang sa Office of the Vice President sa pagtaw kay ng serbisyo sa mga Pilipino. Dagdag mga tugang na bareta hali sa luwas kasabay si Al Armario. Padagos ang pag-implementar ngunyan sa mga barangay kan Barkadahan Cleanup Drive na programa kan DILG. Kada Sabado pigigibo ini kan mga barangay parte sa pangataman kan environment.
Ang DILG may pinaluwas sa memorandum para sa programang ini. Kaya ang mga barangay obligado man na magsumiter ng report sa DILG. Karoman ini sa pigabasihan in performance kan barangay para sa Seal of Good Governance. Ang ibang barangay talagang aktibo sa programang ini. Alaga digwaman ng ibang barangay na kulang ang paghirop depende sa liderato. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga baretangon yan, mga tugang, sa satuyang GB News Express sa botong 15. 3-2 inaprobaran kan Senado ang sarong resolusyon na nangangapudan sa International Criminal Court o ICC na ibugtak sa house arrest si dating Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ang resolusyon pinagpasa sa plenaryo o plenary session kan Senado kasuhapon asin isinulong ninda Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri asin Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa ginibong botohan 15 ang mga nagpabor kontra sinda Senadora Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan asin Bam Aquino, mantang abstain sinda Senate President Vicente Soto III asin Senador Rafi Tulfo. Sa resolution number 114, apat na senador man anwara sa Senado kung kaya da ini nakaboto. Noon nambitan sa resolusyon ang kahagadan na nakabase sa edad asin naglalalang kamugtakan kan salod kan dating presidente. Piging ganyan man ang ICC na magbugtak nin kwalifikadong doktor asin aramon kung ang pagkakakulong posibleng makaraot pa sa iyang kondisyon. Tinawanin doon kan resolusyon na dapat magpadagos ang presumption of innocence o innocence sa dating presidente sagkod na dai pa napapatunayan na nagkasala ini. Susog salikan Pilipinas asin international ipinagtaong suwestyon sa unhouse arrest posibleng sa loob mismo kan Philippine Embassy sa The Hague mantang nagahalat kan pagdangog. May nakapinyenti man na petisyon ng abogado ni Duterte sa ICC para sa interim release kan dating presidente. Matatandaan na kan Marso 11, 2025 nakakulong si Duterte sa The Hague matapos aristaron kan Interpol. Diretso ng inisnab ni DPWH Regional Director Virgilio Duarte ang request ni Mayor Nando Gonzales na i-update sa mga napundong proyekto sa Barangay Bakong asin Malama Road Rehabilitation Area. Jimmy, nasalita sa dagdag na report. Diretso ng inisnab kan DPWH Regional Director Virgilio Duarte kan DPWH ang request ni Mayor Nando Gonzales kan Ligao City na kung po pwede providean ang lokal na gobyerno kan program of works as in detailed program kan road rehabilitation sa Barangay Bakong Malama sakop kan syudad kan Ligao kung saan vital na tinampong ini dahilan sa minakonektar ini kan Ligao Puduran Road asin iningonyan nagsiserving agihan kan mga nagtataong ayuda sa pasiring sa mga nagkataramaan kan kalamidad basmate asin sa Cebu alagad sa ngunyan dahil na kinagtatrabaho dahil na ni nagmamantiner kan ditor nabakuman nga ni kontraktor ang guminibo kan ditor kundi ang Ligao City katabang ang DPWH. Kung matatandaan ini so tinampong nag-landslide panahon kan Bagyong Christine last year ang problema ang kontraktor iyo so kontrobersyal na pinag-iimbestigaran sa Senado partikular ang certain diskaya ngunyan na pag-araman na binawian na nin lisensya bilang resulta stop dain na nin nagtatrabaho sa proyektong ang kantidad sa pagkaisi kan alkalde sobra 250 milyones pesos. Alagad ang resulta kan patrabaho dahil pangani nagharo 50% ang dalagan kan proyekto. Ang problema kan lokal na gobyerno kan Ligao as kinitor daing ginibo ang kontraktor anipig nga ngalas kan alkalde kan Ligao sa ibong kan sayang surat asin resolusyon kan sangguniang panglungsod sa DPWH Regional Director para sa query kung ano na ang plano kan DPWH Regional Office manungod sa natinggang trabahong ini. Ang problema, bungog dahil nagsisimbag si Regional Director Virgilio Duarte
nagpa-research si Mayor Nando Gonzales kung si Isay ang project engineer kan na binayaan na proyektong ini sa Ligao na pagaraman na kaya magin mga taga-regional office kan DPWH dahil mabasol na dahil sindanin informasyon na ipapaluwas dahilan saan solamenting nakakaisi posible ang Regional Director Mansana sa pagsabing ang base sa research ang plano, program of works, project engineer, iniribo ang programa bako man digdi asin ang project engineer bako man taga digdi iyo ani pinagngangalas sa kunata bako tagalaog kan DPWH ang nagsasaragibo kay ni asin ang project engineer bako pa taga digdi bako pa sa laog kan DPWH tangunyan nagdududa na lagod si Mayor Gonzales na ang pagiging silensyo ni DPWH Regional Director sa isyong ini sa proyektong ini sa Ligao sistemang may misteryo asin solamenting nakakaisiman sa nakaini iyo ang Regional Director may mga lakdang nagigibuhon ng alkalde kan Ligao para makantos na ini sa sekretaryo kan DPWH samantang sa presente padagos pang pigpapaugid ni Mayor Gonzales sa proyektong rehabilitation sistemang direksyon daing plano, daing program of works na pigpipresentar samantalang maski project engineer bako pa taga digdi asin taga iba pang lugar na kung saan nagkakanigo sana susog sa alkalde na mapaimbestigaran ang proyektong ini sa Ligao Puduran Road na kadro dakula kan proyekta kan pundo para sa proyektong ini. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan, mga tugang, sinugo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gabos ng mga cabinet secretaries na magpasiring sa Cebu, partikular na ang mga concerned government agencies para sa damage assessment sa naging epekto kang 6.9 magnitude na linog. Sigon kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, gusto kan Presidente na maaraman ang hiwas kan danyo sa kung ano ang mga pangangaipo kan mga residentes na nagulpi sa makosog na linog. Sinabi ni Gomez na pigalaoman ni Presidente Marcos na magtaunin feedback ang manilain na ahensya kan gobyerno mantang dahil sa direktiba nakapreposisyon na ang National Disaster Risk Reduction Management Council na nangingenot sa search and rescue operation. Nakadeploy man ang mga tauhan kan Philippine National Police sa lugar para i-mantener ang pasiorden. Nagpadaraman ng dagdag na health worker ang Department of Health sa Cebu mantang pigigibuan kan Department of Energy ang gabos na maibalik ang power supply sa gabos mantang nagpapautob nin price freeze sa mga produktong petrolyo. Mientras tanto, ang Department of Trade and Industry nagpapautob man in price freeze para sa mga panginot na mga barakalon. Mga barangay sa Tabaco City obligaron na regular na magpahiling sa saindang nasasakupan. Report hali dyan kay Jomar Bien. Pinagadalan ngunyan kan sanggunian panglungsod kan Tabaco ang pagpasar ng sarong ordinansa na mag-obligar sa mga barangay officials na magpalinig ng regular sa saindang mga sasakupan. Ini basado sa ipinagbubusol na ordinansa ni City Councilor Nestor San Pablo, Chairman kan Committee on Environment, kung saan naunambitan na naririparon na dakul pa magirali ng mga basura na nakakalat sa manlain-lain ng mga barangay digdi sa syudad kan Tabaco. Susog kay Kagawad San Pablo na magkakanigusan na pirming maglinig o mag-kondusir rin pagpalinig ang mga barangay, especialmente itong mga nasa costales, ang mga yaon dyan sa gilid kan salog, pati naman sa halos na sa gabos ng barangay, 47 barangay, nga ni mamantinir ang kalinigan sa nasabing ordinansa kung makapasar, gigibuhon ang pagpapalinig kan mga barangay na regular sa mga weekend, asin maalokar manin kundo ang lokal na gobyerno kan Tabaco, tangani na matawan ng insentibo ang mga barangay na mapipili na nagsusunod sa ordinansa asin na nakakaprodusir nin malinig na kapalibutan sa saindang mga nasasakupan.
Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Oras Pilipinas, 6:34 in morning. Padagos kita ngunyan sa mga bareta, pigirespeto po kan Office of the President ang desisyon kan Korte Suprema na ipawarang bisa ang mga lay kan Bangsamoro Transition Authority o BTA may kinaraman sa redistricting na nagresulta sa pagkanselar kang kainot-inoting Bangsamoro Parliamentary Elections nagigibon kuta sa Oktubre 13 ngunyan na taon. Sigun sa Malacanang, ang desisyon na ini importante lakdang para masiguro na ang eleksyon sa BARMM gigibuhon sa makusog na basihan kan konstitusyon as in lay. Siniguro man kang palasyo na mantinido ang suporta kan administrasyon sa mga institusyon na may mandato sa iraram kang lay para sa demokratikong kamautan kan mga namamanwaang Bangsamoro. Suminakat po mga tugang sa 69 ang narehistrong bilang kan mga nagadan na persona sa nangyaring linog sa Cebu City na nagpadapa sa Bugo City. Sigon kay Office of the Civil Defense Deputy Administrator Rafaelito Alejandro, sa nasabing bilang 30 anhali sa Bugo City, 22 sa San Remigio, 10 sa Midilien, 5 sa Tubugon, mantang tigsaro sa Sugod, asin Tabuelan kan Cebu. Sinabi ni Alejandro na piglaoman na madudugangan pa ang bilang dahil sa additional na members additional na numero kan mga reported casualties. Mientras tanto, sa paghampang ni Health Secretary Ted Herbosa sa deliberasyon kan Senate Committee on Finance sa indang propwestong budget sa masunod na taon, sinabi ni Herbosa na sisimbagon kan PhilHealth ang mga hospital expenses kan mga nalugadan sa linog. Sa giraray pong ipinag-ugtaba kan Kamara de Representante ang deliberasyon para sa Office of the Vice President o OVP matapos dai mag-atender si Vice President Sara Duterte. Inang pangaduwang pagkakataon na ipinag-ugtaba ang budget debate kan OVP. Sa ginibong parliamentary inquiry, hinapot ni House Minority Leader Marcelino Libanan kung nata dai pa naisalang ang OVP budget asin kung nasa premises pa kan Kamara si Vice President Sara. Ipinaliwanag ni Majority Leader o kan Majority Leader na base sa protocol kinakaipon na personal na mag-atendir ang head of agency sa deliberasyon kan sa indang fundo. Dahil digdi, sarong motion ay pinaglatag para ipagpadagos ang deliberasyon kang OVP budget sa Aldao. Ngunyan Aldao, Oktubre 2, 2025, ayong Aldao kan budget deliberation sa plenaryo. Kinumpirmar ni Independent Commission for Infrastructure ICI Executive Director Attorney Brian Husaka na ipapaapod kang ICI si ex-Speaker Martin Romualdez, resigned Congressman Saldico as in DPWH Secretary, nangunyan Senador Mark Villar. Sigon kay Husaka na ipadara na ang subpena kina Romualdez asin ko mantang nakatalaan man na imbitaran kan komisyon si Senador Villar. Inako man ni Husaka na daig kasabay si Romualdez sa pinagrekomendar kang ICI sa Anti-Money Laundering Council o AMLC o AMLAC para mag-freeze kan mga propriedades kay ni. Sa masunod na semana, 2 beses na sanaan magiging hearing kan komisyon, mantang gigibohon ini kada Martes asin Aldao na Miyerkules. Kasabay sa paghampang sa ICI, sa masunod na semana, iyoan mag-agum na diskaya asin dating DPWH Secretary Undersecretary Roberto Bernardo. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas, makalipas lang po Kenny. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaag. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
mainat magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta sa luwaskan Pilipinas, official na pong nag-shutdown ang gobyerno kang Estados Unidos matapos pumalyar ang Senado na maipasar ang funding bill o propestong pondo na mapadagos kuta sa operasyon kan gobyerno. Ang gustong sabihon, para mientras na mga pondo ang nagkapera, bako mangabos kan mga serbisyo kan gobyerno. Sa informasyon epektibo sa anibang ahensya asin mga obrero kan gobyerno o apektado anibang ahensya asin mga obrero kan gobyerno, mantangan importanteng serbisyo siring kan seguridad asin salud magpapadagos. Inang kainot-inoting shutdown magpuon kan taon 2018 sagko 2019. Ang pangyaring iniresulta kan day pagkakasundo kan mga senador sa fundo kan gobyerno na nagresulta kan bigla na pagsara kan ibang parte kan operasyon kan gobyerno kan Amerika. Business News. Handang magtaupo ng critical expertise asin technology ang Argentina para masiguro na magiging ligtas ang Pilipinas sa paglansar kang kainot-inoting nuclear power plant. Sigon sa Argentine Embassy, yaon ang commitment kan Buenos Aires para suportaran kan an Manila sa nuclear energy program. Kasabay ang potential revival kang long dormant Bataan nuclear power plant. Sinabi kan Embassy na sa paagi kan pagtatarabangan, magiging mataryong pa nuclear program bako sana technically kundi socially beneficial, economically inclusive as in aligned sa highest international safety standards. Napagaraman na ang Argentina saro sa leading nuclear players sa Latin America na magiging kasabay kan ibang nasyon sa pagpartisipar sa Second Philippine International Nuclear Supply Chain Forum ngunya na semana. Health News, kasabay po si Jenny Balyaran. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Jen. Good morning, Jen. Go ahead. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay sa Girare na nagpatanid ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI na daipagbaliwalaon ang namamatayan na simpleng kalintura dahilan sa panahon ng tag-uran. Inibilang dagdag na kaaraman sa leptospirosis. Sa iyang pahayag, sinabi ni NKTI Deputy Director Dr. Romina Dagilan na ordinaryong minaabot ng 2 semana bago mamatayan ang epekto kang leptospirosis kapag na-expose sa baha. Sinabi niyang pirming piguhuna na trangkaso sa naini, kaya sala na bulong ang naitatao sa mga pasyenteng tinamaan na palan ng leptospirosis. Kapag nangyari na ini, komplikasyon na ang gustong sabihon asin kaipuhan ng darahon ini sa ospital. Pagirumdum niya na kapag na-expose sa baha o natalsikan ng tubig baha ang mata, tangaling sigurado magkonsulta sa doktor. Yan ang Health News hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Thank you, Jen. Mientras tanto, Dubang kita sa Pag-asa, report sa kamugtakan kang panahon kasabay si Alexis Ruivivar. Opo, sa tuyang forecast ngunya na aldaw, itong ang previously tigbabantayan pang LPA ay nag-develop na at sa ngunyan itong ang si Paulo ay nag-intensify into a tropical storm, no, as of sa ating latest na bulletin.
Ang sentro nito ni Tropical Storm Paulo ay huling nahiling sa layong 705 kilometers sa sirangan ng Infanta, Quezon. Sa ngunyan, may taglay na kusog ng paros itong si Paulo na umaabot ng 65 kilometers per hour karani sa iyang sentro at pagpugso naman ng hangin na umaabot ng 80 kilometers per hour. Sa ngunyan, ang direksyon nito ni Paulo kung saan siya ay naghihiro ay pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ating tropical cyclone wind signal, itas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern portion ng Catanduanes. Kasama dito ang areas ng Pandan, Bagamanok, Panganiban at Viga. Bale, yun lang yung area na affected dito sa atin sa Bicol region, yung northern part ng Catanduanes. So, nahiling ta sa ating track and intensity forecast na possible na itong si Paulo ay maging isang severe tropical storm bago ito mag-landfall, possibly sa areas ng northern or central Luzon. So, dahil manahiling na itong si Paulo ay mag-agi digdi sa any part of Bicol region, although tige-expect po natin na possible ang mga kalat-kalat na pag-uran, no, sa Bicol region. Then, by Saturday ng aga or ito ay possible ng magluwas itong si Paulo ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po para sa ating forecast. Yun po si Alexis Ray Vivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Mga tugang sa inyo pong nadangog, ang detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong alda. Sinurat po ninyo ni Jenny Balyaran. Katuwang dyan si Nicole Ann Gloriani. Sering man po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwan. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, wag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag-4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumuguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Dito muna tayo. Obligasyon ini
Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom. Ninaala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay, kay pan po na sabayan ng protection liver aid. Liver aid, Silimarin capsule. Ang liver aid, Silimarin capsule para po sa salud asin protection kangatay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarol daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na! Para sa baskog natay, ang liver aid Silimarin capsule mabakal sa mga butika nationwide. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, digdi po sa morning hearing. Si Isay daw ini. Bukudadaw nindo. Bukudadaw nindo. Pero databing agom nin barangay official, nagsiselos na. Say daw ini. Nagsiselos na daw. Tagarin may nakakamali siya po na hero. An sa iyang agom. Bukudadaw nindo. Bukudadaw nindo. Ano kaya? Nindo. Nagbabago tulo. Nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Joshua, good morning. Good morning, Josh. Hello. Hello? Good morning. Oha. Good morning, Bibi. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Good morning. Sa kubong ko na good morning si Mommy and Daddy. Punduan mata. Ano? Laging masaya. Good morning. Pero naman lang. Happy birthday kay Roberto Duran. Ay, yun nga pala. Si Bert. Good morning kay Bert. Sabi sa kuya ni Liwata, imbis niya ipakaon ko sa mga tao, ipakaon ko na sa nangayan sa mga napabayaan na mga aki sa MSWD. So sinabi sa imo ito. Pero doon ako, invited ka niya actually. Doon ako. Baka? Doon baga na garapin may ginggulo-gulan sa imo. Si Roberto mo na, si Mariposa. Correct. Ano, Fi? Luksuhin na, Bi. Sisay daw ini. Ano? Okay, sige, go. Sisay daw ini. Nasarong barangay official na babae. Big pa para dudahan. Kan? Ating tigiiwal kan sa iyang agom na lalaki. Nakakamalis na kaya si agom na lalaki saan sa iyang barangay official na misis. Pero pirming nadukot-dukot sa mga teripon ang karuman na official kanbal yung barangay. Pag sinabing kadukot-dukot, anong sabi yun? Kataning-taning. Kataning-taning? Oo. Para taning? Kasabay-sabay magluwag. Kasabay-sabay? Magluwag. Magluwas? Magiwag. Magiwag, kay ba-iba? Oo. Kauron-uron? Oo. Pwede. Ginatungan pangayakay nila. Pwede. Pwedeng dai, pwedeng iyo. Pwede. Di ba? Di ba? Anong istorya? Ang istorya kan kulalat ni. Pag-igwa ng mga teripon-tipon ang mga barangay official, inidang si babae, tigta para dukutan man kansar pa na official. Ang day araw. Perni pala nakakatanaw si Mister. Nasa site pala, natiteleskopyo pala. Dahil pala kaya dito tapos ang periton. Si Mister, balistoon man perming masundo tulos. Iagda tulos?
Oh. Kaya, nababantayan kayo ni ang mga hero-hero. Ang problema, pero hindi kayo nga tatanaw, asin na mamalisyahan, nasa sarong opisyal, pero ngayon may ibang ibig sabihin, ang mga padukot-dukot sa sakuyang agong. Baka misinterpretation man na yan, Joshua. Baka araw man lang yan. May mga tao man kaya na permi na misinterpret. Sabagay. Baka kung iba man ang paghiling niya. Iba ba bagang instinct sa sarong lalaki? Sa? Ito ang instinct sa kabut sa mga hero-hero na yan. Dapat kitang mga lagi. Nag-assume. Sabagay. Bako dapat kita assuming. Tamang pagalayan. Nadadakupon mo tulos. Di ba? Aha. 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 Kung may kasama ka. Aha. Maraming chicks magaganda. Ulit. Aha. Kung may kasama ka. Aha. Maraming Parang kayo opisyal na magaganda. Aha. Alam mo kung may promosyon ka. Saan ba ang abroad nila? Ay, not abroad. Saan bang lakad nila? Akong Aha. sumama. Ay, pwede. Monkey business. Isang bata nang pangyari sa mabak. Iba palang sinabutan. Nag-recruit ka kay Burles. Grabe man. Training sa Angeles. Sa Angeles ang training. Harayo pati. Aha. Kami ay dalawa sa buhay mo. Walang kaligayahan matatamo. Lamang ang puso mo. Ay daw ako dyan. Ay, nadagit lugod. Nadagit sugurang. Nadagit sugurang. Ito nga ang mga padukot-dukot. Ini nga yung tambalos-los na ini. May oras ini sa kuya. Ang pagpauli. Digdin na perding nagkakapasuhay lugod ang agong. Nag-iiwal. Sa mga nagsurunod na okasyon, meeting asinterito. Perni na lugod ang nagdidistansya si Mrs. na opisyal. Ang problema man, kasi saro pang opisyal, iyon lugod ang sige ang nagpaparataning-taning. May problema? Sigun sa kulalap ni. May nagdudulo-dulo. Ata na. Dapat, Sigun sa dapat ni. Sigun sa kulalap ni. Ini man niya pati si tambalos-los na ini. Gano'n man niya na yung pakiramdam. Dagito na no, dagit. Ata na ngayang nagdidistansya na nga ni. Iyo malugod ang sige ang bukod-bukod. Naghahanap pan kayo talaga ngayon. Kikulog kilawas. Pwedeng matigbas yan. Kung nagdudulag nga, di ba bukudon mo pa? Talaga ngayong tangani. Dahil saan may nahanap sa kiba na daing problema sa buhay ta. Yan pigpa para dulo-dulo niya. Correct. Panigdadaw, ang ta-advise santa. May nahanap na, sus ko. Yan daing problema. Nagapara ko ang may problema sa buhay. Oha. Siguro nga ni, boy. Ayo, boy. Joshua, goodbye. Ayo sa boy. Ang tirada mo, noy. When I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart. We got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication.
Guns in the Stream, that is what we are. Natugang salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30. Wala pala. Tuloy-tuloy pala ako niyang tawala si Mar. Standby lang po kamo sa DCGB Bareta alas 7. Sa pangaran po kan Bilog na Tropa. Nakasabay niya to sa programang ini. Salamat kan sa inyong pagantabay. Standby po sa DCGB Bareta alas 7. Masunod po kita. Kasabay po si Miss Jasmine Baloloy. Sandali lang. Magalipas lang po ka nagkaperang mga patalastas. Hindi po sa inyong programa sa DCGB. Hindi po sa inyong programang Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. The Diocese of Legazpi brings